Ang Ebanghelyo ngayong Sabado, ika-11 ng Hulyo, ay mula kay San Mateo. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Walang alagad na nakakahigit sa kanyang guro at walang aliping nakakahigit sa kanyang Panginoon. Sapat nang matulad ang alagad sa kanyang guro at ang alipin sa kanyang Panginoon. Kung ang ama ng sambahayan ay tinawag nilang Beelzebul, lalo nang lalaitin nila ang kanyang mga kasambahay. Kaya huwag kayong matakot sa kanila. Walang natatago na di malalantad at walang nalilihim na di mabubunyag. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim ay ulitin ninyo sa liwanag, at ang ibinubulong sa inyo ay inyong ipagsigawan sa lansangan. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi naman nakakapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo ay ang Diyos na may kakayahang pumuksa ng katawan at kaluluwa sa impyerno. Hindi ba't ipinagbibili sa halaga ng isang salaping tanso ang 2 maya? Gayunman, kahit isa sa kanila'y hindi nahuhulog sa lupa kung hindi kalooban ng inyong Ama. At kayo, maging ang buhok ninyo'y bilang niyang lahat. Kaya huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa maraming maya. Ang sino mang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilalanin ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit. Ngunit ang sino mang ikaila ako sa harap ng mga tao ay ikakaila ko rin sa harap ng aking Amang nasa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Our faith food reflection for today is from Brother Bernie Marco. Huwag matakot, sumunod kay Jesus. Sa Bible, maraming beses sinasabi ang huwag matakot. Paalala na araw-araw ay may dahilan tayong magtiwala sa Diyos kaysa magpaalipin sa takot. Sa Ebanghelyo ngayon, paulit-ulit ding sinabi ni Jesus, huwag kayong matakot. Alam niya na hindi madaling sumunod sa Kanya. Maaaring pagtawanan, kutyain o hindi tayo maintindihan ng iba. Kung si Jesus nga ay tinuligsa, ganoon din ang maaaring maranasan ng Kanyang mga tagasunod. Pero may magandang balita. Hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Sabi ni Jesus, kahit ang maliit na maya ay alam ng Ama kapag nahuhulog. Gaano pa kaya tayo na mahal niya? Kahit buhok natin ay bilang na bilang niya. Ibig sabihin, kilalang kilala tayo ng Diyos at mahalaga tayo sa Kanya. Noong kaming mag-asawa ay naatasang maging head servants ng FGS community. Pakiramdam namin ay hindi kami karapat-dapat. Pero sinabi namin, Lord, narito kami. Isugo mo kami. In humility, obedience, and generosity, kami ay naglingkod at hindi kami pinabayaan ng Diyos. Ganito rin ang paanyaya ng Diyos sa atin, maging matapang sa paggawa ng tama at sa pagsunod kay Jesus. Sa panahon ngayon, madalas mas pinipili nating manahimik kaysa magsalita para sa katotohanan. Ngunit, tinatawag tayo ni Jesus na huwag matakot, maging mabuti, tapat, at buhay na patotoo ng pagmamahal ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, bigyan mo ako ng tapang na sundin ka at ipahayag ang aking pananampalataya ng walang takot. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.